Alam mo ba na 84% ng mga tao na nagbabudget also say na mas malaki ang gastos nila kesa sa kita? Kung ganyan ang sitwasyon mo, panoorin ang video na ito para mabago ang pagmamanage mo ng pera at mag-improve ang overall financial status mo at ng pamilya mo. Narito ang step-by-step budgeting guide para sa mga taong may mababa ang kita. Number 1. Alamin ang buwanang kita. Ang unang step sa tamang pagbabudget ay tukuyin mo muna ang buwanan mong income pagkatapos magkaltas ng tax ng gobyerno. Dapat alam mo hanggang sa huling sentimo ang lahat ng pinagkukunan nyo ng kita, kasama ang sahod, negosyo o iba pang pinagkukunan mo ng income. Gamitin ang net income o kita pagkatapos ng buwis para sa eksaktong halaga para simulan ang pagbabudget. Number 2. Tuklasin ang mga mahalagang gastusin o kaya bayarin. Ngayon, alam mo na ang kita mo buwan-buwan. Ay isunod mong ilista ang mga pangunahing gastusin tulad ng upa o bayad sa bahay, kuryente, tubig, groceries, transportation, insurance, at ipon. Ito ay mga hindi maaaring ikompromiso at dapat ituring na mataas na priority. Pansinin na sinama ko dito ang ipon dahil kahit gaano kaliit ang sweldo mo, dapat ipaprioritize mo ang sarili mo bago ang mga bills na ito. At ang paraan ng pagpaprioritize sa sarili mo ay maglaan ka ng pera para sa ipon mo, para kung kailangan mo in the future, may dudukutin ka at di mo kakailanganing kumapit sa mga utang na may mga malaking interest. Type ipon kung inuuna mo to sa budget mo. Number 3. I-categorize mo ang mga di mahalagang gastusin. Ilista ang mga gastusing pwedeng bawasan o alisin depende sa iyong kalagayan tulad ng kain sa labas, entertainment, pag-shopping ng mga bagay na di kailangan at iba pang hindi kinakailangang gastos. Importanteng gawin mo tong step na to dahil kung mababa ang income mo, hindi pwedeng may mga gastusin ka na hindi mahalaga. Hindi pwedeng laging bago ang cellphone mo at madami kang chine-check out sa Shopee at Lazada pero wala kang ipon at may mga utang ka na di mo nababayaran. Kung hindi kaya ng sweldo mo, dapat ay alisin mo muna pansamantala hanggang tumaas na ang income mo ang mga ganitong gastusin at kung kaya na ng budget mo, tsaka ka lang mag-alat ng budget para sa mga ganitong gastos. Hanggang di pa kaya ng income mo, tanggalin mo sa budget mo ang mga di mahalagang gastusin. Kung magastos ka at ready ka ng baguhin ang ugaling ito, type magastos in the comment section. Number 4. I-assess ang budget. Pagkatapos mong alamin ang monthly mong kita at mga gastos mo, ano ang nakikita mo? Mas malaki ba ang gastos kesa sa kita? Kung ganito ang sitwasyon mo, dalawa lang ang pwede mong gawin. Number 1, bawasan mo significantly ang gastos mo. At number 2, maghanap ka ng paraan para madagdagan ang kita mo. Sa dami ng paraan ngayon para magkaroon ng sideline, wala na dapat excuse ang mga tao para di gumawa ng additional income. Dahil may mga sideline naman na di kailangan mamuhunan kagaya ng dropshipping, maging reseller, mag-ahente ng mga property, etc. Panoorin ang iba kong video tungkol sa mga negosyo o sideline na di kailangan ng puhunan o maliit na puhunan lang ang kailangan. 5. Prioritize ang pagbabayad sa utang. Kung may utang, itakda ang bahagi ng iyong budget para dito. Mag-focus sa pagbayad ng utang na may mataas na interes upang makatipid ka in the long run. Kung may mga utang ka sa tao or sa credit card, siguraduhin maglaan ng pera para sa mga ito at magtakda ka ng petsa kung kailan dapat bayad na lahat ng utang mo. Kahit gaano katagal, 1, 2, 3 taon bago ka makabayad, ang importante, may malinaw ka na goal kung kailan dapat tapos mo na lahat ng utang mo. Dahil ang interest nito ay napakalaki at kumakain ng malaking parte ng monthly income mo. At mabubuhay ka ng stress-free pag nabayaran mo na ang mga utang mo. Pag nabayaran mo na yung mga utang mo, siguraduhin mong iwasan ng mangutang uli.
Kung determinado ka bayaran ng utang mo at maging stress-free, i-type lang po ang utang-free sa comment section. 6. Gamitin ang mga programa ng gobyerno. Alamin at mag-apply para sa mga programa ng tulong mula sa gobyerno tulad ng 4Ps, Social Pension for Indigent Senior Citizens, UCT or Unconditional Cash Transfer Food Assistance, NHA Rice Subsidy Program, etc. Kung ikaw naman ay qualified sa mga programa ng gobyerno para matulungan ang finances mo, ay magpunta ka lang sa barangay nyo at mag-inquire ka kung pwede kang ilista sa mga ganitong klaseng programa. Wag na wag kang mahiya lalo na kung kulang na kulang ang budget nyo ng pamilya mo at ikaw naman ay qualified sa mga programa ng gobyerno. Number 7. Mag-ipon para sa emergency fund. Maglaan ng bahagi ng iyong budget para sa emergency fund. Kahit maliit na halaga ay maaaring maging proteksyon para sa di inaasahang gastos. Mas mabuti na meron kang natabi na emergency fund kaysa mag-resort ka sa pangungutang na tatagain ka sa interes. Ito din dapat ay parte ng priority mo na gastusin pagkakuha mo ng monthly income mo. Kagaya ng ipon, ito dapat ay nasa priority list ng pagtatabi mo ng pera. Kung may emergency fund ka, makakatulong ito na hindi ka malubog sa utang kung meron mang dumating na di inaasahang gastos. Number 8. Maghanap ng karagdagang pinagkukunan ng kita. Maghanap ng iba't ibang pagkakataon para kumita ng karagdagang pera tulad ng part-time na trabaho, freelance na gawain, or iba pang side hustle. Kung ikaw at pamilya mo ay hirap na hirap mag-budget dahil laging saktuhan lang or kulang ang kita, panahon na para maghanap ka ng paraan para madagdagan ang kita mo. May dalawang paraan para madagdagan ang income mo. Number 1, sa mismong trabaho mo, mag-apply ka ng promotion or lumipat ka ng kumpanya na makapagbibigay sa iyo ng mas mataas na sweldo. Number 2, gumawa ng bagong income source like online selling, maliit na negosyo, maghanap ng mga freelance na side hustle na pwedeng gawin pag day off, etc. Kung plano mo gumawa ng additional income, type negosyo sa comment section. Number 9, mag-invest sa financial education. Ito ang pinakamagandang pwede mong gawin para sa sarili mo ay mag-invest sa financial education. Good move na nandito ka sa vlog ko dahil ibig sabihin nito, seryoso kang ma-improve ang kaalaman mo sa pera. Ito yung first step mo. Dahil wala ka pang sobrang pera, simulan mo muna sa pagnood ng mga financial literacy vlog sa YouTube at iba pang social media platform. Kung may sobra kang pera, bumili ka ng mga financial books para mas lumawak at mag-improve ang mindset mo tungkol sa pera. The more na mas natututo ka sa pera, may improve nito overall ang kaalaman mo tungkol dito, from managing to saving and then investing. Mag-aral ng higit pa tungkol sa personal finance para maging mas impormado at makagawa ng mga mas mabuting desisyon ukol sa pera. Number 10. Panatilihing positibo at matyaga. Ang pagbabudget sa mababang kita ay maaaring maging mahirap. Pero ang pagkakaroon ng positibong mindset at ang patuloy na pagtrabaho para sa iyong financial goals ay may ambag sa pangmatagalan mong tagumpay. Tandaan na ang budgeting ay isang dynamic na proseso na nangangailangan ng adjustment sa paglipas ng panahon. Ang kahalagahan ay maging realistic, bigyang prioridad ang mga pangangailangan kaysa mga kagustuhan at patuloy na paghanap ng mga oportunidad para sa improvement ng iyong financial situation. That's it for today mga kabos, mga kamama. I hope day by day natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future together we can all build generational wealth para sa pamilya natin. Good luck!